Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 114 at 115 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Kasalukuyang sinalubong naman ng mga halimaw na lumilipad etong si Jinyuk at Goguma, ngunit hindi naman ito naging balakid para sa binata na doon na punadin na mukhang araw dinala nitong babaeng ibon ang lahat ng kanyang mga alagad sa ikawalong palapag ng tore. Ginamit nga niya ang skill na daylight at maging ang kanyang busog at palaso na kanyang sandatay inihanda rin at malakas ngang pinakawalan ang kanyang pag-atake habang nasisilaw ang pulutong ng mga halimaw na pinamumunuan nga nitong babaeng ibon na kapwa pinalakas din ang kanyang depensa. Lubos ngang mapaminsala ang pinakawalan nitong atake at napakaraming bilang sa mga ito ang agarang napaslang. Masaya nga siya buhat sa kanyang nagawa habang tanging etong babaeng ibon na lamang ang natira sa mga ito. Kapwa mabilis nga rin itong nagsagawa ng kanyang ganting pag-atake, ngunit hindi man lamang ito nagawang makatama sa ating pangunahing tauhan na literal na nagpakulo sa kanyang dugo, lalo na't ang kanyang makasamang leader ay wala ding magawa sa mga oras na iyon. Kasalukuyan pa nga raw sila ay nasa kanilang mismong base, ngunit ang moral ng kanilang mga kalaban ay hindi man lamang natitinag. Binabalanse nga niya ang iba't ibang aspeto at kaniyang nabatid na nakalalamang sila pagdating sa bilang. Kaya't kinakailangan lamang daw nilang tiisin hanggang sa mapagod ang kabilang panig. Ngunit natigilan nga siya nung mapuna sa isang sulok etong si Melina na pinoprotektahan ang isang kakaibang item na tinatawag na string that connects fate. Nakapwa nga din sa mga oras na iyon ay tapos na ang countdown na kinakailangan. Masaya nga etong si Melina sa kanyang nagawa habang kasunod nito ay ang paglabasan ng mga portal na nagagawang tumawag ng iba pang mga lahi ng mga nilalang sa loob ng tore. Hindi nga makapaniwala etong Lizard King habang pinagmamasdan ng paglabas nitong grupo ni nakalakal ng Frostblade Tribe. Agarang nagpasalamat nga sa kaniyang pagtugon etong si Jinyuk at malakas ding isinaad na batay sa kanilang pagkilos ay bayad na ng advance ang 3 buwang kabayaran para sa magic crystals na ikinalugod ngang marinig nitong si Kalakal mga master. Malakas nga nitong inihipan ang kanyang hawak na trompeta na naging hudyat para sa kanyang mga kalahi na harapin na agad ang grupo ng iba pang mga halimaw na pinamumunuan nga nitong Lizard King, na siya namang piniling harapin nitong leader ng Frostblade Tribe. Malakas nga ito nagtanong kung bakit ang lahi ng mga ito ay nasa panig din ng mga tao. Ngunit tinugon na nga lamang siya nitong si Kalakal sa pamamagitan ng pagmasahe sa kanyang malambot na leeg at agad na pinabagsak sa lapag. Do'y ipinayag nga nitong si Kalakal na walang sino mang mandirigma ang hindi sasagot sa panawagan ng isang individual na nagligtas ng kanilang lahi at nagpakawala ng isang napakalakas na hampas sa ulo nito na nasilaya naman ng babaeng ibon mula sa di kalayuan. Maging etong itim na lobo ay labis na nahihirapang kalabanin etong si Wuliang at sa mga oras na iyon ay binalot na ng pagkabahala etong kasamahan nilang leader at napagtanto na kasalukuyang pumapanig na sa grupo nitong binata ang napipintong tagumpay sa kanilang labang nagaganap. Doon nilapitan na nga rin siya nitong si Jinyuk at nais na karapin sa isang duelo. Hindi naman nagpatinag sa kanyang aksyon etong babaeng ibon na hindi na nga nagustuhan ang asta nitong binata na magagawa siyang matalo sa isang mano-manong labanan habang muling ginamit ang kanyang lightning skills. Eto namang si Jinyuk ay inactivate ang skill na mandala at madali lamang nagawang ma-deflect ang napakalakas na kidlat na pinakawalan nitong babaeng ibon. Hindi nga ito makapaniwala na gamit lamang ang kamay ay magagawa niyang baguhin ang direksyon ng kanyang pag-atake at mukhang tinago nga daw nito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Gamit nga ang skill na Demon King Step ay mabilis na nakalapit etong binata sa babaeng ibon na hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nawika pa nga nitong ating pangunahing tauhan na ito na ang magiging wakas ng babaeng ibon na sa mga oras na iyo'y natataranta na habang may nais pa nga sanang isaad para dito kay Jinyuk. Nawala namang panahon para sa ganong mga bagay at nagliyang binigyan ng isang napakalakas na sapak itong kanyang katunggali na labis niyang ininda dahil sa malubang pinsalang natamo. Masaya nga sa kanyang nasilayan etong si Kalakal, gayon din si Wuliang, habang ito namang kasamahan ng babaeng ibon ay natatarantang nawika na agara na nga daw silang lumikas na mabilis namang tinugon ng kanyang mga kasamahan. Doon ay bumagsak na rin sa lapag etong si Melina dala ng matinding pagod at eto namang si Wuliang ay isinaad na ang kanilang mga kasamang espiritu ang sila ng patuloy na nagdidispatcha ng mga natitirang halimaw na naroroon. Binati nga rin niya ang kanyang bossing buhat sa tagumpay ng pag-clear sa ikawalong palapag, kasabay ng paglalahad ng system ng kanyang muling pag-level up. Magkaganoon man,
ay patuloy pa ring nababahala etong ating pangunahing tauhan hanggang sa kanyang napuna etong paubo-ubo na lamang sa isang tabi na babaeng ibon habang natatawang isinaad na matapos niyang magawang tumanggap ng direktang atake mula sa binata ay may isang bagay nga daw siyang nasisiguro at iyon nga daw ay tungkol sa kanyang kasalukuyang antas na natitiyak niyang wala pa sa kalingkingan nito mayroon siya. Agarang ikinabahala naman iyon ni Jinyuk na marinig. Pagkatapos ay bigla na lamang tila ba nagkaroon ng isang rapture o portal sa kanilang direksyon na hindi lubos inaasahan ng ating pangunahing tauhan na mangyayari. Kasunod nito ay ang bigla ang tila paghinto ng oras at napatigil ng tuluyan ng pagkilos ng lahat ng kanyang kasamahan. Habang labis nga siyang nababahala, buhat ng buong akala nga daw niya ay napagandaan na niya ang lahat ng mga bagay sa pagkakataong ito. Kasabay noon ay ang dahan-dahang paglabas ng isang panibagong individual na nasa kaanyo ang demonyo mga master. Muli namang ipinakita sa atin ang mga kaganapan isang oras ang nakakaraan bago ang nasabing labanan. Natanong nga ni Jinyuk etong si Melina na nauunawaan niya kung ano ang double impact. Subalit hindi nga raw isinasaad sa kaniya nitong babae kung ano ang pinakarason kung bakit niya ito hinahanap. At upang mapaamin nga ng tuluyan etong babae ay kanyang muling inactivate ang brand of tribulation na talagang nagbigay ng pahirap sa kanya at mabilis na ikinanta ang lahat ng impormasyon hinggil sa kautusan ng kanilang mga nakatataas. Dagdag pa nga nito na kung kaniya itong matatagpuan ay magagawa daw niyang makarap ang isang espesyal na individual na talagang nagbigay sa kaniya ng pagkabahala. Problemado nga siya sa ngayon sapagkat ang buong akala nga niya ay napagandaan na niya ang lahat. Ngunit labis ang kanyang pangamba mula sa presensyang inilalabas ng demonyong lumilipad patungo sa kanyang lokasyon at malamang araw ay ito ang tinutukoy ni Melina na espesyal na individual. Seryosong nawika nga nitong demonyo na itong binata ang siya marahil ang pangahas na nangialam at sagabal sa kanilang plano. Dagdag pa nga nito na kaniyang nauunawaan nga rin daw kung papaano nagagawang mapanatiling hindi tablan ng kanyang kapangyarihan na itong binata na dahil sa tulong na isinasagawa ng kaniyang kasamahan. Habang ipinapakita etong si Alice na hirap sa kanyang pagkilos na isinasagawa. Pinuri nga niya ito sa kabila ng hindi niya matukoy kung sino nga bang individual ang nagsasagawa nito laban sa kanya. Kasabay ng pagbibigay diin na magkaganoon man ay hindi na ito mahalaga pa sapagkat mamamatay na rin siya maya-maya lamang. Sa pagkakataong ang iyon ay literal na masasabi nating ito ang unang beses na nalagay sa panganib ang buhay ni Jinyuk at labis na mapipinta ang pagkabahala habang patuloy na ginagamit ang kanyang skill na Eye of Gluttony at nagmamakaawa sa system na makakuha man lang maski isang mapakikinabangang impormasyon. At sa tulong nga ng kanyang skill na luck o swerte, ay maswerteng pinagkalooban nga siya ng isang napakalagang impormasyon bago pa man niya tuluyang makita ang pintuan ng kabilang buhay mga master. Pilit nga niyang ibinubuka ang kanyang bibig na pumukaw sa atensyon nitong demonyong nasa kanyang harapan. Habang kanyang marang isinaad ang pangalang Machidroth, ang demonyong umuubos at nilalantakan ang kamatayan. Nalabis nga nitong ikinabiglang marinig. Dagdag pa nga nitong binata na kaniya nga raw hinihintay ang kanyang pagdating. Sa kanya naging payag ay tuluyan na nga rin siyang pinakawalan sa kontrol ng kapangyarihan nitong si Machidroth na agad ngang nagtanong kung papaano nalaman nitong isang manlalaro ang kanyang tunay na pangalan at walang kaide-ideya na ang lahat ng iyon ay ilang impormasyon lamang na nagawang matukoy ng system gamit ang Eye of Gluttony. Dahil sa laki ng agwat ng lakas, mayroon etong binata kumpara sa kaniya. Pasimpleng na puna nga rin itong si Jinyuk na mukhang tuluyang nawala na nga rin daw ng malay etong si Alice buhat sa pagkaubos ng lakas nito kontra sa lakas ng kapangyarihan ng demonyong nasa kanilang harapan. Habang ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay patuloy pa ring napahinto buhat sa skill na ginagamit laban sa kanila. Dagdag pa nga ng ating pangunahing tauhan na kung uobserbahan nga rin daw ang kanyang tsansa laban sa nasabing demonyo kung sakaling magkaroon sila ng isang duelo ay wala siya maski 1% tsansa na magwagi laban dito. At dahil nga doon ay nauunawaan niya na tanging may isang bagay na lamang siyang maaaring gawin upang makalabas ng buhay sa nasabing senaryo. Inilahad nga niya sa nasabing demonyo na siya ay disipulo ng tinatawag na Rotting Heart na pinamumunuan nitong nagngangalang Veriel na isa sa Demon Realms Demon Kings na agarang kumuha sa atensyon nitong si Machidroth. Nagsinungaling nga rin siya na isang araw siyang miyembro ng kultong tinatawag na demonic human na sumasampalataya sa mga kagaya niya at kapwa naglalayo na mahanap ang kanilang uri. Dagdag pa nga niya na malamang ay alam na nga rin daw nitong demonyong nasa kanyang harapan
na ang tinatawag na Demon King Veriel ay hindi interesado sa pwesto ng mga kagaya nila sa loob ng Demon Realm at tanging nagbibigay lamang ng atensyon sa mga bagay na nagbibigay ng interes sa kanya. Noong unang araw ay tanging hinahangad lamang niya na maging isang Dark Disciple. Ngunit matapos ang kanyang maabang paglilingkod at pagsasaliksik tungkol sa kanyang sarili, ay kaniyang naunawaan na siyang araw ay isang higit na ambisyosong tao at nawika sa harapan nitong si Mashedroth na nais niyang maglingkod sa iba pang Demon King mga master. Batay sa kanyang narinig ay bagyang napaisip nga etong demonyong nasa kanyang harapan at kung pagbabatayan nga raw ang kanyang mga nalalaman tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at gayon din sa bagyang demonic key nitong tinataglay ay masasabi talaga niyang isa itong Dark Disciple. Ngunit binigyang din nga niya na magkaganoon man ay ano ang kanyang magiging silbi at pakinabang na makukuha mula sa binata habang naghahandang magpakawala ng kanyang ataking tinatawag na Black Bullet. Dagdag pa nga nitong demonyo na kung talagang nais nga raw nitong binata na nasa kanyang harapan na paniwalaan siya at palagpasin ang kaguluhang idinulot niya, lalo na ang pagiging sagabal sa kanyang mga planong isinasagawa, ay dapat nga raw na siyang magtaglay ng mahalagang bagay na maaaring maging patunay dito. At sa kabila nga ng nag-uumapaw na pressure na inilalabas nitong si Mashedroth, ay nakangiti pa rin na wika nitong ating pangunahing tauhan na susundin niya ang kanyang kahilingan at inactivate ang skill na Sun's Sacred Grounds. Agad ngang napunan nitong demonyo ang kanyang mind realm ay tila ba kasabay na binabalot ng ibang kapangyarihan at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasilayan. Inilipat nga ang eksena at ipinakita din sa atin etong Egyptian god na si Osiris na nababagot sa pag-upo lamang sa kanyang trono hanggang sa bigla na nga lamang nanliwanag ang kanyang paningin at gulat na nawikang sino daw ba ang pangahas na gumagamit ng kanyang skill nang walang anumang permiso. At ang gumagawa nga pala nito ay walang iba kundi etong si Jinhyuk na nagawang mapahanga etong si Mashedroth. Nabagya siyang pinuri sapagkat natitiyak niyang ito ang kapangyarihan ng isang Egyptian god. Sa kabila ng ito ay hindi pa perpektong skill. Dooy magalang namang natanong siya nitong binata kung ano ang masasabi nito hinggil sa kanyang matayog na ambisyon na maging ang teritoryo ng mga Diyos ay kaniya na ring pinanghimasukan. Napangiti namang muli sa kanya etong demonyo hanggang sa maya-maya ay tuluyan na niyang pinawalang bisang skill niya laban sa lahat ng mga nilalang na naroroon. Agad nga ring napagtanto ng mga ito na tila ba may kakaibang naganap sa kanilang paligid na kanilang bagyang nadarama at napuna din ang mga walang malay naman na laro mula sa bansang Amerika. Ayon naman kay Wuliang ay tila ba nalantad siya sa isang napakalakas na demon key. Subalit nananatili lamang na ayos etong kanyang bossing na nakatayo lamang sa isang tabi at kasalukuyang hawak-hawak ang isang item. Ito nga ay ibinigay sa kaniya nitong si Mashedroth na tinatawag na Rapture Key na kaniya di umanong magagamit upang mapawalang bisa ang kontratang kaniyang nilika at nilagdaan sa iba pang mga demonyo. Maghanap nga raw etong si Jinhyuk ng mga rapture na magpapakita sa loob ng tore at ang nasabing susi ang siyang kaniyang magagamit upang makapasok dito. Dagdag pa nga nitong si Mashedroth na nakatitiyak siyang hindi mahihirapan etong binata na maghanap ng ganoong mga lagusan batay sa abilidad nitong tinataglay. Ayon pa nga sa nasabing demonyo na nagawa na niyang makakita ng ilang disipulo sa nakaraan. Subalit higit nga raw na naiiba sa lahat etong manlalarong si Kang Jinhyuk at kapapinuri ang panlasa nitong demonyong si Veriel pagdating sa pagpili ng mahusay na disipulo at kasabay na tuluyang nagpaalam. Bagya namang napaisip etong ating pangunahing tauhan sa pahayag niyang narinig at nauunawaan ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga manlalarong naging isang ganap na Dark Disciple mga master. Doy kinamusta nga rin siya ni Alice sa pamamagitan ng telepathy na masayang inilahad nga niyang ayos lamang siya. Gayon din nagpasalamat sa kanyang naunang tulong na ipinagkaloob. Nangangamba nga etong si Alice sapagkat ang naturang walang hiyang demonyong araw ay malamang na nabibilang sa mga tinatawag na high-ranking demon at nagtataglay na nakakainis na advanced magic. Gayon din na question etong binata kung magiging ayos lamang ang lahat matapos na magsinungaling ito sa naturang nilalang. Pinakalma naman siya nitong ating pangunahing tauhan at nawikang mayroon nga daw siyang planong inihanda habang tuluyang tinapos ang pag-clear sa ikawalong palapag ng tore at buhat nga sa pagkakapaslang niya sa boss ng ikasyam na palapag ay kapwa inilahad na rin ng system na kaniya ring kapwa matagumpay na natapos ang misyon para sa ikasyam na palapag. Marahang binati naman siya nitong kanyang alagad na si Wuliang na agad-agaran ngang nagtanong kung ano na ang planong nais isagawa nitong kaniyang bossing sa kasalukuyan. Doy bagya naman nagpakita ng pagkayamot ang ekspresyon ng kanyang pagmumuka at nawikang plano niyang magreklamo sa isang individual.
Pagkatapos ng kanilang tagumpay na nakamit, ay ipinakita sa atin ang Great Library habang masisilayan etong si Mr. Rick na tila ba nahihiya sa harapan nitong labis na nagpapamalas ng matinding galit na binata at naghahangad ng paliwanag buwat sa panganib na kaniyang inabot, mga master.